Mas pinaiigting pa ng mga ahensya ng pamahalaan ang pagbabantay sa mga border control point ng Bulkang Mayon matapos makapagtala ng pag-agos ng uson. Ang detalye sa report ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay. Muling nabahala ang mga residente sa Albay matapos maganap ang pag-agos ng pyroclastic density current o uson sa Miisi galing ng Bulkang Mayon. Dahil dito, mahigpit ang pagbabantay ng mga tauhan ng Philippine National Police at Philippine Army sa mga border control point ng Bulkang Mayon para matiyak na walang makakapasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan. Pinag-aaralan na rin ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO ang mga hakbang na gagawin sa mga bumabang volcanic materials. Yes po, tinitingnan natin doon is yung threat ng deposit na na-create doon sa Miisi, Barangay Miisi ng Daraga, yung deposit na na-develop doon sa Miisi. We're trying to assess the threat na pwedeng idulot nung deposit na compile doon sa barangay na yon. So we are thinking of other ways. Samantala, sanipuwersa rin ng Philippine Coast Guard, Philippine Army at pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon sa pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhang residente sa Kamalig, Albay dahil sa naganap na ashfall mula sa Bulkang Mayon. Aabot sa higit 1,000 pamilya ang tumanggap ng food packs mula sa Sorsogon. Lubos naman ang pasasalamat ng ilang evacuees dahil sa inilatag na medical station ng Department of Health. Kung pwede, matulungan lang kami kahit kaunti sa awa ng Panginoon. So, karapat dapat yan po na kailangan namin kasi ang hirap talaga po dito. Sa mabilis na pagtugon ng pamahalaan sa pangangailangan ng mga residenteng apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, ramdam na ramdam ang malasakit ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.